Meron kaming invitation. However, we opted not to go this time. Yung mga parang nagkaroon ng yung Filipino community greet and meet, and then pumunta din siya, bumisita rin siya sa Jollibee food chain with our Prime Minister. So tapos yun nga, may mga nilagdaan na mga trade agreement. So it's been busy week, and then it's been busy also sa downtown. Marami ang mga demonstrators, mga protesters, mga rallies. So we opted not to go. But yung the second day during the second day na during the signing, medyo nagpasya-pasya lang kami sa downtown, and nakita ko nga yung dagsa ng mga tao sa rally, yung mga protesters. Yes, Manang Ruth. Siguro, Manang Ruth, may katanungan din si Bombo Mayra. Yes, Manang. Good morning po. Yeah, magandang umaga sa inyo. Yes, Manang. Manang, there are some issues na in-address si Pangulong Marcos po tungkol sa mga migrants. Ano yung mga common po na problem po ng ating mga migrants na sinasabi nilang na hindi malinaw na implementation ng Canada po? Hindi ko gaano narinig yun, Bombo Mayra, choppy-choppy ang dating mo. Yeah, can you just repeat it kasi mahina din siguro ang signal. Yes, Manang. Manang, there are some issues na ni-raise din po si Pangulong Marcos dito po sa nangyaring visit po and of course pakipag-usap sa mga OFWs. Yung ni-raise ni Pangulong Marcos, Manang, is merong mga issues regarding sa migrants na sinasabi po nila na hindi po malinaw po na implementation ng Canada. Ano po kaya yung mga iyon, Manang, na sinasabi ni ating Pangulong Marcos na implementations po ng Canada sa ating pong mga migrants po? Okay. Kasi isa sa mga kasunduan nila ay hiningi ni Pangulong Marcos na isa na siguro yung sinasabing people-to-people ties, yung between Filipinos and then the Canadian. Kasi ang nangyayari ngayon, at yun ang isa sa mga issue sa atin ngayon, mga OFWs, mostly yung mga credentials na Filipinos are not credited pagdating sa educational system at saka pagdating sa labor market dito. So hindi nire-recognize ng Canada ang lahat ng mga experience ng mga Pilipino na professionals coming here to work in Canada. So yun ang isa sa mga sa palagay ko, at then yun din ang na-discuss during the yung position paper ni President Marcos na i-share niya kay Prime Minister Carney. So I believe that is one of the concern. And then of course yung tungkol din sa migration, parang sa ngayon medyo mahirap ang pumunta dito. If you are an immigrant, you have to get yung mga IELTS, yung mga ganun, and then yung mga point system. So, isa yun sa mga dapat nilang bigyan din ng pansin para mabigyan din ng magandang oportunidad ang mga Pilipino na nagnanais din na makakuha ng magandang opportunity dito sa Canada. So that is my observation, Bombo Mayra, and then that is also, I believe that is also the sentiment of yung mga professionals na mga OFW natin dito. Yes po. Manang Ruth, nabanggit nyo kanina may mga rallies and protesters nung bumisita ang ating Pangulo. Ano kaya yung mga binabanggit naman nila sa kanilang rally? Ito ba ay patungkol sa mga issue sa bansang Pilipinas or ano pong mga issue? Yeah, that's true, Bombo Oliver. It's just too sad kasi yung first day, yung arrival niya mismo, the official visit, he was greeted with yung mga protest. And it's left and right, and then I saw it as syempre, nakakahiya din sa bansang Canada, sa mga Canadians din na gustong dumalo. And, in fact, I feel also humiliated because yung the second day that we were there, dun sa Jollibee,
pumunta sila kasi is the 10th anniversary ng Jollibee. Biro mo, naglalakad ka tapos sasabihin sa'yo, are you a Filipino? Oh, your president is a thief. Okay, so how do you feel on that, di ba? And then nagsisigawan, madami. So, it's, yun, pati rin si Yusek Claire de Castro, talagang hinabol din siya ng mga rallyista. So siguro, I look at it like, you know, yung tatlong bagay yan, no? Una siguro, yung mga supportive to the program of the President and then program din ni Prime Minister Carney. So ang maganda doon, no, sana yung mga delegations at saka yung talaga na yung mga trade agreements na yan, bilateral relations na yan, and I hope that the Philippine delegation have observed kung ano yung magandang sistema na pwede nilang, sistema ng Canada na pwede nilang i-adapt sa atin dyan sa Pilipinas.